Narito na siya ngayon. Kung gano'n, palakpakan ng malakas na malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin si Amang Yahweh. Woo! Purihin ang Panginoon sa Kristo. Woo! Purihin ang banal na Espiritu Santo. Woo! Purihin, purihin, purihin. God is good. All the time. All the time. God is good. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. Maraming palakpak. Woo! Maraming grasya. Lord Jesus, I trust in you. I trust in you. Lord Jesus. Palakpakan ng malakas na malakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! Ngayon naman, labas na po natin ang ating mga ngiti. Bakit natin kailangan ngumiti? Sapagkat natanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba'y tupa ni Jesus? Amen. Kung ganon, makinig, makinig, makinig. Ang may makinig. Amen! Palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating pagsasalu-saluhan. Mabuting balita ng ating Panginoon mula sa aklat ni San Lucas. Kabanatang 2, talatang 44 hanggang 51. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Taon-taon, si Jesus ang kanyang magulang ay nagpupunta tuwing pista ng Pasko. Anong pista yun? Pista ng mga panganay. Ano? Sapagkat kaya nila pinagpipista, inaalala nila yung nangyari sa kanilang mga ninuno na nakaligtas. Saan? Sa angel of death. No? Sa kamatayan. No? Kasi sinabi ng Panginoon na ang lahat ng mga tao sa Israel noon ay yung kanilang mga panganay ay mamamatay. Pero sinabi ni Moses sa kanyang mga ka-Israelita, magpatay ng tupa at ang dugo nito ay ipahid sa bawat bahay ng mga Israelita. Kaya, nang dumating ang yung angel of death, nilampasan ang bahay nila sapagkat mayroong dugo ng tupa. Amen. Yung dugo, noong unang panahon pa lamang, ay nagliligtas na. Amen. Kaya silang lahat ay nakaligtas ang kanilang mga panganay. Samantalang ang mga taga-Ehipto, lahat ng kanilang panganay ay namatay na lahat. Amen? Kaya ipinagdiriwang nila, inaalala tuwing araw
Paskwa, yung araw ng mga panganay. Si Jesus ay panganay na anak, kaya siya ay dinadala tuwing Paskwa, araw ng mga panganay, sa Jerusalem, sa templo, at siya'y doon hinahandog. Kaya nga, lagi-lagi ganun ang ginagawa. Nung 12 taon, gulang na siya si Jesus. Ganun din ang ginawa nila, nagpunta sila doon. At pagkatapos ng seremonyas, umuwi na sila. Pero si Jesus, nagpaiwan si Jesus sa templo. Pero hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na hindi siya uuwi, hindi siya sumama sa mga magulang niya. Bakit? Sapagkat hindi siya papayagang maiwan. Amen? Kaya, ano ang nangyari? Hindi nalaman ni Maria at ni Jose na hindi nila kasama si Jesus. Bakit nangyari yung mga bagay ngayon? Samantalang naglalakad lang naman sila. Diba? Ang haba ng lalakarin. Bakit hindi nila napansin si Jesus? Kasi nga, akala ni Maria kasama ni Jose si Jesus. Akala naman ni Jose kasama ni Maria si Jesus. Bakit magkahiwalay sila? Silang mag-asawa. Kasi nga, dahil sa haba ng kanilang lalakarin, si Maria kasama ng mga kainahan, ng mga kababaihan, at si Jose naman kasama ng mga kalalakihan. Ganun ang ganun siguro ang gawa nila. Kaya, hindi nila napansin. Akala nila, kaya hindi nila napansin na hindi kasama si Jesus. Diba? Mahirap talaga mananan sa akala. Kasi kumisa, yung akala ay nakamamatay yan. Kumisa, mapapahamak ka sa akala lang. Kailangan siguraduhin mo. Hindi ba? Maling akala. Kaya nga, yung akala nakakamatay. Akala mo, yung tubig sa ilog, mababaw. Kaya kumalong ka. Ano nangyari? Malulunod ako. Ayan. Sa maling akala. Kailangan, sigurado mo, alam mo, tiyak mo, diba, na mababaw yung tubig. Amen? Ganon din naman yung mga magkapitbahay, binagsakan ka lang ng pintuan. Akala mo galit na yung kapitbahay mo, kaya hindi mo na siya kinakausap. Dahil alam mo, galit siya sa'yo. Hindi mo yan, hindi kayo nagpatian. Dahil lang doon sa pagkakasarado ng malakas ng pinto. Tapos, kailangan siguraduhin mo kasi tumatagal yung hindi nyo pag-uusap. Nung kayo'y magkausap, hindi naman pala na lang siya, nabigla sa pagsasara ng pinto. Kita mo na yon, dinibdib mo na, maling akala. Nagpapalawig ng galit, Dapat ay inaano mo na. Sinisiyasat mo na, inaalam mo, yung akala mo kung tama ba ito o
Ganon din naman yung kasister. Akala niya, natanggal na nung kasister. Yung nakasaksak. Kaya pareho silang umalis, no? Na hindi na tinignan, talaga bang natanggal? Yung saksak. Saksakan. Ano ang nangyari? Aba, buti na lang si Amang Yahweh. Hindi pinahintulutan. Masunog yung healing house. Oh, buti na lang nato si Brother Buboy. Nung uusok na. Nakita niya. Umuusok. Kaya, pumasok siya. No? At pinatay, tinanggal yung saksak. No, yung Amen. Ay, napakabuti ng ating Panginoon. No? Na hindi nasunog yung ating healing house. No? Kaya nga, dapat nating yung akala, dapat nating anuhin, iyakin. Tama, sister. Iyakin. Totoo nga ba? Na natanggal na yung saksak. Yakin kung masama ang loob. Tama. Iyakin mo kung masama yung loob ng kasama mo. Nasabihan lang. Akala mo ay nagtampo na. Ganyan. No? Yung akala, marami ang nagagawang mali sa ating buhay. Kaya, huwag nating Ating pagkatro. huwag nating ano sa akala. Huwag manangan sa akala. Akala lang nga yun. Maling akala. Akala lang, akala mo totoo na. Hindi pala. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ano ang nangyari? No? Nung akala nila ni Jose at ni Maria, kasama nila si Jesus, kailan nila nalaman na wala si Jesus? Sa bahay. Aba, nung makarating na sa Nazaret, at hindi na nila makita si Jesus. Walang Jesus na lumilitaw. Ayan. Kaya pumunta sila sa mga bahay, hinanap si Jesus. Oh, sa mga kamag-anak doon, pinuntahan nila, hinanap nila si Jesus, hindi nila makita. No. Isang araw silang naghanap kasi malalayo ang distansya ng mga bahay doon. Kaya nga, nung hindi nila makita, ayun, bumalik sila sa Jerusalem. Oh, 3 araw sila naglakbay. Walang kain, walang tulog, ano? Naglakbay sila patungong Jerusalem. At natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Panatag na panatag. Nagtatanong sa mga mangangaral. No? At sumasagot sa mga mangangaral. At lahat ay namamangha sa kanyang katalinuhan. Kaya naman yung kanyang ina, yung kanyang mga magulang, namanghari sila. Namanghari sila ni Jesus. Amen? At anong ginawa ni Maria nung makita niya si Jesus? Lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Anak, bakit naman ginawa mo sa ang mga bagay na ito? No? Abala kami. Hindi namin malaman ang gagawin namin ng iyong ama sa kahanap sa iyo." Sumagot si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Bakit niyo ako hinahanap? Di ba? Nakakasakit ng nakakagalit yun, di ba? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay dapat manatili sa
Amen. No? Pero hindi nila pinansin ang sinabi ni Jesus. No? Hindi nila pinansin yun. Maigi na lang si Maria ay maunawain. May puso, may habag sa kanyang anak. Kung sa iba-iba yun, matalagang walang natay yun. Kasi, 3 araw, ano ba yan? No? Walang alala ka. No? Na yung anak mo, hindi mo alam kung nasa na. Maigi na lang at nasa mabuting kalagayan si Jesus. Yun na lang ang pinagpapasalamat ni Maria. Kaya inunawa niya yung kanyang anak. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig. No? Hindi niya pinayo si Jesus. Dahil sa ginawa. Inunawa. No? Pag-ibig ang sinukli ni Maria kay Jesus. No? Ganyan talaga dapat ang ginagawa ng mga magulang. Hindi sa lahat ng oras, paluin mo yung anak mo. May mga magulang konting libot, nakapalo na. No? Hindi nila alam na masakit yun. Mayat maya kapaluin. At walang pag-ibig na ipinapakita, walang pagmamahal, anong maiisip ng bata? Maglayas. Dahil bakit maglayas? Para tumakas. No? Sa impyernong buhay na nararanasan niya doon sa kanyang mga magulang. Pero hindi ganon. Si Mama Mary, no? Minahal niya si Jesus. Pinakita niya yung pag-ibig niya kay Jesus. Kaya si Jesus, sumama. Sumama siya sa kanyang ina, no? At sa kanyang ama. Pauwi sa kanilang bahay. No? Sa Nazareth, no? Kaya doon, si Jesus ay lumaking masunuri na anak at kinalulugdan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Lahat ng yan, itinanim, inilagay ni Maria sa kanyang puso. Lahat ng mga nangyari sa kanyang anak na si Jesus. Ano-ano ba yun? Kasi ngayon, ang pinag-test na natin, pinagdidiriwang ay Sa puso ni Maria. ang kalinis-linisang puso ni Maria. Immaculate Heart of Virgin Mary. Yan. Yan ang ipinagdiriwang ngayong araw na ito. Yung kalinis-linisang puso ni Maria. Lahat ng mga nangyari kay Jesus, ano? Ay, inilagay niya sa kanyang puso. Ano-ano pa yung nangyari ngayon? No? Sa ano pa lang, sa simula pa lang. No? Yung pag-ano pa lang, pagsabi pa lang ng anghel kay Maria na siya ay magiging ina ng kataas-taasan, no? Inilagay niya na yan sa puso niya. Na yung kanyang magiging anak ay anak ng kataas-taasan. At nung si Jesus ay ipinanganak na, hindi ba't yung mga pastol ay nagtungo kay Jesus. Wala, Kapindot. Nagtungo kay Jesus. Nagtungo kay Jesus yung mga pastor. At ang sabi nila kay Mama Mary, sila ay nagpunta
Dahil ang mga anghel ang nagsabi, no? Magalak kayo, sabi daw ng mga anghel, pagkat isinilang na sa inyo ang tagapagligtas niyo. Kaya nga sila, nagpunta sila doon sa sabsaban upang sambahin si Jesus. Yan. Yan yung mga nilagay sa puso ni Maria. At nung si Jesus ay ihandog, no? Sa templo, kasi kailangan siyang ihandog doon. 8 buwan pa lang si Jesus noon, inihandog na siya sa templo. At sinalubong sila ni Samuel, isang makadiyos at banal na tao, ang nagsabi kay Maria ng mangyayari kay Jesus. Na si Jesus ang magiging kapahamakan at kaligtasan ng kanyang mga kababayan. At siya ay magdurusa, no? At sinabi pa ng Samuel sa kay Maria, parang balaraw natatarak sa kanyang puso ang kanyang mararanasan sa kanyang anak na ito, no? Kaya yun, ilagay niya sa puso niya yun. Hindi niya makakalimutan ang mga sinasabi nung Samuel na yun. Kaya nga, pagkatapos nun, yun naman 3 hari, ay 3 angkas, no? Nagpunta sa kanila upang sambahin si Jesus. Sapagkat si Jesus ay hari ng sanlibutan. Yan. Nilagyan nila to ng kayamanan, no? Na ano ba yung regalo nila? Mira, pamangyan, at saka ginto. Yan. At saka umalis na yung mga 3 pantas, 3 matatalino. Amen? At pagkatapos nun, si Jose naman ang panaginip, no, na ilayo ang bata sapagkat papatayin si Jesus, no, nung hari. Kaya naman dali-dali dinala sa Ehipto si Jesus. At doon nga nangyari na, no, pinapatay ni Herodes ang mga bata kung saan nandoon si Jesus, no? 1 taon hanggang 2 taon, pinatay ang mga bata, walang pamalay-malay. Amen? Kaya si Maria, itinago niya lahat yan sa kanyang puso. At nung sila ay pauwi na, binalita sa kanila ng anghel na pwede na sila umuwi sapagkat patay na yung nagpapapatay kay Jesus. No? Kaya sila ay umuwi na sa Jerusalem. Pero nalaman nila na anak ni Herodes yung kalit. Kaya tumiretso na sila doon sa Nazaret sa ni Maria, sa kanyang probinsya ni Maria. Ayan. Yun. At ngayon nga, ano ang nangyari? Sinabi ni Jesus, no, nawala si Jesus Ando lang pala sa templo. Sinabi niya na dapat siyang manatili sa bahay ng kanyang ama. Ayan. Kaya nga, lahat yan inilagay sa puso ni Maria. Inano niya yan. Hindi niya makakalimutan niya. Nakatanim sa puso ni Maria. Sapagkat si Maria ay napakalinis ng puso. Kalinis-linis ng puso ni Maria. No? Sabi nga, kapag malinis ang iyong puso, makikita mo ang Diyos. Si Maria, hindi lang nakita ang Diyos, nakasama pa niya ang Diyos. Sapagkat ipinanganak niya ang hari
natin ng kataas-taasang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yan. Kaya nga mga kapatid, gayahin natin si Maria. Mabusilak ang kanyang puso. Di ba? Sabi nga, pag tayo pumunta dito sa gawain, linisin natin muna ang ating mga puso. Huwag natin dadalhin ang anumang hindi maganda sa puso natin. Kailangan ang puso natin ay busilak sa pagharap natin sa ating Panginoon. Amen? O, kayo ba? Huwag nyo dadalhin yung inyong mga sama ng loob. Kapag kayo ay may sama ng loob, doon pa lang, ayusin nyo na. At para pagpunta nyo dito, malinis na ang inyong puso. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang ako at ang maipapayo ko lang, maihangkabilin ko lang sa inyo, gayahin natin si Maria. Nabusilak ang puso. Mahirap ba yun? Hindi mahirap maging busilak ang puso. Palalayasin mo ng mga basura sa iyong puso, no? Para maging busilak ang ating puso. Upang ang Diyos na ating patutunguhan ay malugod sa ating presensya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, manatili yung pag-ibig sa ating mga puso upang ang Diyos ay manatili sa atin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? At tayo ay maglingkod ng tapat hanggang wakas. Ang naglilingkod ng tapat hanggang wakas ang siya maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Maraming